can be rich, but if you're without God, what do you have? You have nothing. The Apostle Paul wrote to Timothy and said, instruct those that are rich in this world's goods, not to be proud. Don't fix your hopes on the uncertain things that money can buy. Fix your hope on God. Naghahanap po ng katotohanan ang sambayan ng Pilipino ngayon, taong bayan ngayon, dahil sa kontrobersyal na sinabi ng kanyang kapatid na si Amy Marcos patungkol sa kanyang kapatid na si BBBM, ang presidente ngayon, na the first family daw ay magpapa-hair follicle drug test. At wag po nating hayaan na bantayan po natin pag nagkakaroon ng hair follicle drug test. Andiyan yung mga makakaliwang grupo, mga nasa Kongreso, mga nasa Senate, lahat na ng sektor para makita natin kung totoo yung sinasabi ng kanyang kapatid. Yun po lang naman ang hiling ng sambayan ng Pilipino. At ang sabi nga doon sa Matthew 24 verse 13, ang katotohanan po ay magpapalaya sa mga tao, sambayan ng Pilipino. At ito pa, dapat po may isa pang kontrobersyal diyan na nag-usapan ng dating speaker at Saldico, Congressman Saldico. May kontrobersyal na nakita sa video o sa Facebook na may usapan sila na ganito ganyan. Hindi natin alam kung yung anong pinag-uusapan nila, pero panawagan po sa ating Kongreso o kaya sa Senate President na paimbestigahan po ito kung anong pinag-uusapan nila, kasi puro hahaka-haka na lang nangyayari sa atin eh. Gusto po natin yung katotohanan at tayo, ang sambayan ng Pilipino, ang taong bayan po ay naghahanap ng katotohanan. At ang katotohanan po ay magpapalaya sa atin. Sana po ganyan po ang gawin natin na na nasa Senate, nasa Kongreso ay imbisigahan po yun sa usapan po ng nasa Chief of Staff ng Armed Forces, sa militar. Kung ano ba yun yung pinag-usapan nila na sa controversial na yan, ay sana po ay mag-investigate ang imbestigahan sa Senate o Senate inquiry sa Senate o sa Congressman, kung anumang agency na ahensya na nakakasakop dyan ay para po maliwanagan at maliwanagan ng taong bayan. Kasi po nagkakakuan sila, may mga haka-haka na ganito ganyan eh, na kung bakit wala man lang nagsasabi tikom ang kanilang kung anong pinagkukwentuhan, anong pinag-usapan during that time, sa controversial na pinag-usapan during that primarily Saldico, Congressman Saldico and Speaker Romualdez na yun. Tayo po ay nagtatanong at tayo po ay malaya kung naghahanap ng katotohanan dito sa ating bansa, sa mga nangyayari ngayon. Kasi palagi po natin pinagdadasal yung mga truth, yung mga nasa religious group na nagtatanong po at nagpapaliwanag sa ating mga kababayan natin na sana po yung katotohanan po ang may ipakita para maliwanagan ang ating sambayan ng Pilipino, ang taong bayan sa mga nasa poder ngayon. Itong controversial na usapan ng dating speaker at sa House tsaka sa Saldico, Congressman Saldico, na may usapan. Tinatawagan isang general, hindi natin alam kung hindi natin banggitin, basta nasa military. Pinag-uusapan yung mga kung ano-anong pinag-uusapan doon. Kayo na po ang bahalang mag-research yun, kasi nasa namin yun eh. Sa YouTube at saka Facebook yun. May katotohanan naman ba yun o hindi? Tayo na po ang bahalang yung nananawagan po tayo sa Kongreso kaya sa Senate na imbestigahan po yan kung anong pinag-uusapan nila, kung iyan ba yung mga tax na yung kickback na
na sinasabi nila at binibigay sa kanila, andyan po yung Kongreso at saka sa Senate. Ipaimbisigahan po yan, tawagan po sila yan kung anong baka naman yung na naman yan, yung tax ng sambayan ng Pilipino at kung ano saan binibigay sa 2 tao lang, 1 tao lang, alam niyo po, tumawag po sa atin nung nakaraang linggo ang isang kaibigan natin na militar, yung kagamitan nila, yung mga damit nila, faded na, butas-butas yung kanilang mga sapatos, mga doon. Ginagamit nila, yun po ang isang halimbawa, truth na sinasabi nila sa religious group ng nag-rally sa Luneta, truth and transparency. Ang nananawagan po sila ng truth and transparency. Yun po natin. Yun po ang gusto nila at yun din ang kagustuhan natin. At dapat po paimbestigahan yan sa Senate at saka sa Kongreso. Yung mga kontrobersyal na usapan na yan, tayo para maliwanagan po ang taong bayan, imbestigahan yan, tawagan yung nasa poder, yung mga tinawagan, pinag-uusapan doon, yung mga general, mga tinawagan doon, dapat po tayong naghahanap po tayo ng katotohanan po dito. Hindi po tayo, wala po tayong pinapanigan sa kabila, dito sa kabila, wala po tayong pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay itong truth and transparency. At sa Matthew 24 verse 13, sinasabi po natin na ang katotohanan po ay magpapalaya sa atin. Salamat po. Can be rich, but if you're without God, what do you have? You have nothing. The Apostle Paul wrote to Timothy and said, instruct those that are rich in this world's goods, not to be proud. Don't fix your hopes on the uncertain things that money can buy. Fix your hope on God. Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Put God first. God will take care of the rest. But if you put money and pleasure and power first, you're going to be deceived. You're going to come up empty. You're going to come up short-handed.